para mapakinabangan pa natin kasi mahal yung ganitong bimetal. Napakamahal nito. Nasa 4 to 5,000 ang halaga ng ganitong bimetal vacuum switch. So yan, ginawa natin ng paraan yung bimetal vacuum switch. Naglagay tayo ng washer at saka nilagyan natin ng tornilyo. So ang ginamit ko yung rayos. Nagputol lang ako ng rayos tapos ginawa kong ganito. Bali kasi guys, putol na itong bimetal vacuum switch natin. So dahil mahal siya, ginagawa natin ng paraan. So pinagdugtong ko uli, bali ipinipress siya nitong washer, kaya ayan. So ganito ang ginawa ko, tinalian ko ng tanso. Yung sa electric pan to guys. So ayan. Para hindi siya gumalaw. Ayan. So itatry natin. Itatry natin kung gumagana na yung ating bimetal. So yan, no? So gumagana na siya guys. Ayan. So ganyan lang ang ginawa natin. Naglagay lang ako ng washer, binutasan ko lang, and then tornilyo para mapakinabangan pa natin kasi mahal yung ganitong bimetal. Napakamahal nito. Nasa 4 to 5,000 ang halaga ng ganitong bimetal vacuum switch. At ito na nga guys, natapos na natin yung ating repair na bimetal vacuum switch. Sa mga merong ganitong klase ng bimetal vacuum switch, yung bali 5 yung kanyang port, no? Napakamahal kasi ng ganitong bimetal vacuum switch. So kadalasan napuputol siya dito sa puno. So ang ginagawa natin, ang ganito ang ginawa ko, nilagyan ko nga ng washer na may butas sa ilalim at gumamit ako ng rayos. Yan, para ma-press siyang ganun. Tsaka saka ko siya nilagyan ng epoxy. Pero bago ko siya in-epoxy guys, ay tinalian ko muna siya ng copper wire. So copper wire yung aking itinali para matibay. So ayan, at gumagana na nga yung ating bimetal vacuum switch. So tetestingin natin yung, ito yung una kasing magbubukas diyan kapag ikinabit natin to, at kapag umandar ang makina, ang unang-unang magbibigay ng vacuum ay itong dalawang ito. So ito ang unang magbibigay ng vacuum. So pangalawang magbibigay ng vacuum ay itong tatlong ito. So ayan. Ayan, kung maririnig nyo guys, ayan. So gumagana na siya, pero hindi ibig sabihin na gumagana siya okay na yan. Bali gagana pa talaga yan guys kapag ito ay nakakabit na sa makina. So kapag uminit na-reach niya na yung tamang temperature na para magbukas yung ating thermostatic valve, ay saka lang siya hihigop ng hangin, magkakaroon siya ng vacuum. So ito po ang unang magbubukas, and then sunod itong tatlong ito. So try natin itong tatlong to. So sa pagtatry ng tatlo, dapat ito, tatakpan natin to, and then ito. Yan o. Okay na. So ayan. So ito guys, kadalasan itong gantong bimetal vacuum switch, makikita natin to sa mga makinang 1RC. So sa Toyota 2E, bali tatluhan lang yon. So ito talaga madalas sa mga 1RC, yung pang-revo o di kaya sa mga van na GL Grandia. So ganito ang bimetal vacuum switch. Bali wala na yung ating hubog kung paano natin hihigpitan. So gumawa na lang tayo ng paraan kung paano natin mahihigpitan to. So ang gagawin ko rito, kung paano ko siya hihigpitan, ay gagamit ako ng belt.
So belt dito sa pinakababang to, yung pan belt na maliit, bawasan lang natin yung pan belt, maggayat tayo yung mga sirang pan belt na, no. So yun ang gamitin natin para mahigpitan natin to, kasi hindi na natin siya pwedeng higpitan ng tools. So ganun na lang ang gagawin natin, belt na lang ang gagamitin natin sa paghihigpit sa kanya. So gawa na lang ng paraan dahil ganun talaga, dumarating sa punto na nasisira ang ating bimetal vacuum switch. So ayan, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo at nakatulong ang bidyong ito. Kaya maraming salamat guys.